So ito, nangawalan tayo ng sili dito sa taas ng aming farm. So tirikang araw, tanghaling tapat. 11:47 na ng umaga rito, mag-aalas 12 na. Pero hindi pa tayo nakakapagluto. By the way guys, magsishare lamang po ako sa inyo ng mga ilang bagay na kapupulutan na naman ng aral. Ito po muli si Kabulol. So guys, alam naman natin guys sa mga aspirant, lagi ko pong pinapahalalanan o sinasabihan. Alam nyo naman ang pangunahing dahilan nyo rito bakit gusto nyo makarating dito dahil talaga sa sweldo. So ngayon, nakakatawa lang at saka parang nawiwirduhan lang ako. Magkahalo yung emosyon ko, di ko alam kung magagalit ako, matutuwa sa mga nangyayari. Marami akong naririnig, marami rin akong mga kaibigan na gano'n ang naging senaryo. So ano yon? Ito, natatawa lang ako. Hindi ko lang matatawa o matutuwa o magagalit at masasabi kong napaka-unfair talaga ng mundo. Alam niyo yun? Alam mo naman natin na bago ka makarating dito, kailangan mo talaga dumaan sa butas ng karayom. Unang hakbang na yun yung kailangan mo talagang maipasa ang pagsusulit ng EPS topic exam. Kasi that's the only key para makarating ka rito. Bukod doon, may mga registration pa na nagaganap, pero pinaka-main factor talaga yung kailangan mo maipasa yung exam. So may mga kababayan tayo dito na dumaan ng butas ng karayom, simulat sa pool. Expense sila ng time, oras, in English ko lang, time at oras, ng pera, tawag dito, gumugol sila ng matindi talaga na panahon para lang pag-aral, simulat sa pool na naisipan nila makapag-desisyon sila na mag-aral at maipasa ang exam mo pa makarating ng tuluyan dito at makapagtrabaho. Pero ang ending nito guys, may mga kaibigan din sila na during kasagsagan ng pag-aaral nila, nakisabay lang sa kanila. Kumbaga, trip-trip lang nila na sabayan sila o kaya naman inudyok ng mga pamilya nila na bakit hindi mo itry yung South Korea. Kasi hindi naman lingid sa kalaman natin ang South Korea kilala na, alam na kahit sa man lugar sa Pilipinas. Actually, hindi lang Pilipinas, di ba? Yung Asian country na 16 or 14 ba? Na participant na Asian country na inallowed ng gobyerno ng South Korea. So alam nyo na yun, hindi ko na isa-ising kung anong nationality yung mga bansa na kasama sa EPS na program ni South Korea. So in short, basically guys, may mga taong hindi naghirap, nakapunta sila rito, nakarating at nakapagtrabaho, na hindi man nila talaga pinagdaanan yung usually na pinagdadaanan ng iba. So ano ba yung ibig ko sabihin? May mga kababayan tayo dito na trip-trip lang, during registration, doon lamang sila pa-register. And then, nung nagpa-register sila, pumasok sila sa registration at doon lamang sila nag-aral. Alam niyo yun? So, nung nag-aral sila at dumating na nga ang schedule ng exam, kung sino pa yung nag-aral, sila pa yung hindi pumasa. At ang mga sumabay lang sa kanila, sila pa yung pinalad. Sila pa yung pumasa. Diba? Napaka-unfair. Kaya nga totoo yung kasabihan, guys, ng mga matatanda. Hindi ko lang alam kung alam nyo rin yun. Na kapag may plano ka sa buhay, huwag kang magsama. Kasi minsan o kadalasan, imbis na mapunta na sa iyo yung pagkakataon, napupunta o nalilipat pa sa iba. Yan lagi ang turo sa akin ng lola ko. Kaya minsan, madalas, nung nasa Pilipinas pa ako, lahat ng mga lakad ko, lalo na pag nag-a-apply ako ng trabaho, o di kaya nanliligaw ako, solo ko lang. Kasi possible nga naman mangyari yun. Diba? Kasi alam mo naman ng mga Pilipino, madaling mamuna, madaling i-compare yung sarili sa iba kung anong meron sila na wala tayo. So, yun na nga. To be story short, nakapunta na sila rito, nakarating na sila rito. So, nakakalungkot lang isipin na yung mga kababayan natin na talaga namang deserve nila na makarating dito. 75% ng mga pumapasa rito, mas marami pang alam yung mga bumabagsak sa kanila.
So gets nyo? Ibig ko sabihin, yung mga nakakarating dito, mas matatalino pa yung mga nasa Pilipinas pa, na nasa line-up pa lang, hindi pa nakakapag-exam, naghihintay pa lang ng registration. Kasi, minsan, 1 beses, 2 beses, 3 beses, 4 na beses na silang sumubok para makapasa sa exam, pero hindi sila makakausad-usad doon sa registration pa lamang. Pero, during mock test, ano man diskarte ang ginagawa nila upang makapasa sila sa exam, ginagawa nila lahat na talaga naman yung iba, kayang baligtarin ang libro sa tindi at tagal ng ginugol na panahon nila upang makapag-aral ng Hangul. So, tunay yun. Kaya naman, napaka-unfair na masasabi ko. Pero, yun nga, that's life talaga. Hindi natin masasabi kung ano yung nakaukit sa kapalaran natin. Marahil, nakaukit talaga sa kapalaran nila yung makarating sila ng South Korea. Kaya, talagang ganyan ang mundo. Ganyan ang buhay. Minsan, ibang magbiro ang tadhana. Kung sino talaga yung pinaka-deserve, minsan sila pa yung parang napag-iiwanan. Kung sino naman yung on the spot lang nag-decide, nakagawa ng desisyon, sila pa yung nakakarating dito. So, aminin nyo natin, hindi. Baka nga may kakilala pa kayo, mention nyo rito kung sino yung mga yung mapapanood nyo to, di ba? Kaya naman ang mundo ng pag-abroad, di ba? Minsan wala yan sa anong galing mo, anong talino mo. Minsan, nasa tsambahan din yun eh. Nasa swertihan din yun eh. Kaya nga sinasabi ko lagi, when the time is right, the Lord will make it happen. Baka nakaukit na sa kapalaran o tadhana talaga nila. Pero pagdating nila rito, eto na, dito na pumapasok yung problema. Dahil nga sa unat sa pool pa lang, wala sa sinseridad nila o hindi sila sincere, hindi talaga sila desidido sa ginawa nila, kumbaga naudyok lang, sumabay lang sa hype sa mga tropa. Alam naman natin, pag nag-aaral ka talaga, magkakaroon ka ng kaibigan. Pabubuo yung parang tropa-tropa ninyo hanggang sa mag-enjoy silang kasama, hanggang sa mapasunod ka na nila kung ano yung ginagawa nila, makiisa ka na rin. O kaya sumabay ka na rin. Kaya naman pag napunta ka rito, wala kang idea sa papatakan mo. Alam ko sinabi ko na to sa mga ibang vlog ko, pero napaka-importante nito, inuulit ko para sa mga aspirant na baguhan. Mostly ng mga nasa-select ngayon, tulad ng company namin, kumuha yung amo namin, baka nga next week, darating na eh. Baka nga nasa training center na yun sa Lunes. Lilipad na yun, isang Nepal. Ang edad niya, 26 yata, if I'm not mistaken. So, ang bata, di ba? So, dati ang nasa-select, mga 30 pataas, ngayon, pabata ng pabata. Pinakabata dito na Pilipino na nakilala ko is 21 yata, si Angelo, if I'm not mistaken. Bro, kung napapanood mo to, mag-comment ka rito, tama ba yung edad mo? Yung edad na yan pa lang yung kasagsagan ng peak ng teenager nila, yung parang nag-e-enjoy pa sila sa pagka-teenager, hindi pa sila sawa o hindi pa sila handang tumanggap ng matinding responsibilidad sa buhay. Kasi pag dumating ka rito, kung ano yung sa harapan mo, on the spot, yun yung tatrabahuin mo, walang training, walang mga lesson, hindi mo aaralin, talagang ituturo ka on the spot. May mga kababayan tayong pagdating dito, trabaho agad. Kaya naman yung mga nasa-select na parang trip lang pagdating nila rito, nandiyan na yung struggle, stress, nauuwi sa depression, kaya umuuwi sa Pinas, wala pang 1 buwan. Ang pinaka-worst nga na nangyari dito, wala pa siyang 1 week, hindi pa nga siya nakakapagtrabaho, hindi pa niya na-meet yung mga sadyang nila. Nag-decide na kagad siya na umuwi sa kanila. Dumating siya rito, holiday yon, 5 days vacation. So, nung dumating siya, so basically, talagang hindi niya pa nakakita yung ng type of job niya, yung type of work niya, tsaka yung mga co-workers niya, pati mga yung sadyang yung mga amo at boss niya. Hindi pa nakita. Kaagad, binungad niya na uuwi daw siya ng Pilipinas, hindi niya kaya yung trabaho rito. May problema daw siya at hindi siya tatagal, baka mababaliw daw siya. Yun ang kanyang dahilan. Kaya malaking epekto to sa mga EPS. Lalo na't pahirapan ngayon sa pagpunta po rito. Sa pagsiselect lang ng massive selection, ang dami pong naka-line up na inaasahan ng mga ibang kababayan natin na makapapasama na sila. Kaya naman talagang natutuwa ko dun sa mga pangyayari gano'n. So, matagal ko nang alam yun, hindi ko lang naalala at na-share ko lang po sa inyo. So anyway, mainit na guys. Ganun na rin kainit yung ulo ng mga bulatis at gutom na. Kailangan ko na magluto pag bumunggo tayo ngayon. So, mag-isa lang ako ngayon, second day ng aming vacation, summer vacation. Si Kenneth, pumunta siya sa mga kaibigan niya. So ako, alam niyo naman, hindi tayo palagala. Siyempre, sobrang init. Katagal-tagal ba naman ng panahon na hinihintay ko magkaroon kami ng long vacation para makapagpahinga, tapos hindi ko pa ba grad. So baka Sunday, punta tayo ng Hewa para magsimba sa Catholic Church. So yun lang, at magtatrabaho na kami ng Monday. So that's it guys. So paano kagaya ng dati, kita-kita ulit tayo sa susunod gagawing video. Ipunin lang natin ang mga magpapa-shoutout at isang bugsong shoutout tayo guys. Just comment down below para mabasa ko at makita ko. So see you again in my next video. Annyeong guys.